Father of heaven, send your Holy Spirit to us, inspire us, especially with the life of your beloved Son, our Lord Jesus Christ, so that we will be enlightened and then we will be strengthened in our hearts to continue to love, to know you, and to serve you. We ask this through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Good morning, Father. Good morning, everybody. Good morning, Father. Smile. Smile though your heart is aching. Smile even though it's breaking. Okay. Ang topic that is given to me is about heaven. May isa na kaklase. Ang microphone dito. May isa na kaklase sa katekesis na ang katekista nagpapangkot sa kabataan. Sino ang luyag magkadto sa langit? Kami. Ang mga kabataan ipamangkot sino ang luyag magkadto sa langit. Tanan ang alsa sa ilakamon. Pero may siya kabata nga dapat nimuko. Siling sa katekista. Hindi ka luyag magkadto sa langit. Siling siyang bata, pag bukan siya kay nanay kagay-kagay. Matahong mga pamangkot para sa inyo. Sino sa inyo luyag magkadto sa langit? Alsa ka mo. Ako biyara ko. Sinjarwana ya. So gani ang topic na ginatagsabon. Amo natungod sa heaven. What is heaven? Namoy na kaginahanglan maintindihan na kung jutay sa jutay lang. Kay man, kung maintindihan mo rin sa bukos, arang ka na sa tubangan sa Diyos. Ginatawag na sa in English, beatific vision. Kilala makita ka sa makikita mo ang Diyos, sa bukos niya mapagka-Diyos. And the fullness of His Godhead and divinity. And the fullness, He knows us also. We will know and look at ourselves and the fullness of the divinity. Kaya ara sa aton. Amay na gani na sa aton mga celebration ng siling the Lord is with you and we answer and also with you. Ha? Hindi natin pagsundo ng isa na ikapari na nagmisa. Nagsiling siya in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Kada so nagsiling siya, I think there is something wrong with the microphone. Kada mga tao, naway kabati, nagsiling, and also with you. Amoy na karoon ng ako na diskusyonan. Ano din pala ang langit? Ang inyong topiko, siguro sa inyong retreat ini is about eschatology. Ang eschatology na-explain siguro sa mga previous speakers ang the last things. Death, judgment, heaven, or hell, or purgatory. But the purgatory is only a stepping stone before going to heaven. Ang purgatory na tinutuuhan natin, may ara nga tao na hindi masyado kasantos, mga diretso din siya sa langit pero mamatay.
hindi man siya tapos itakbong sa impyerno. Dahil ang atong pagtuo, that is our theology and our dogma says there is a place of purgation, cleansing, namang purgatorio. But you must understand that at this moment in time, ara ang iban sa aton sa purgatorio. Because of our sufferings. And there are three kinds of sufferings. Physical sufferings, a body, sickness, psychological sufferings, and then spiritual sufferings. Ang spiritual sufferings sa dunia kung nakakita sa sana. Kinagasapan kita kay konsyensya na ito na siling, you cannot enter the kingdom of heaven unless you have been forgiven. Kada sunod, itagaan mo kita sa Ginoo. Sa means, primero, there are two promises God has given us. All the Bible has this summary outline of God's promises because God knows what we are doing, what we are striving for. Sabi ni Isaiah, kapaningkaras kita. Anong inapaningkaras na ito? Nga kita mabuhi, kung mahimo, hindi kita mapatay. Bigla, may sakit-sakit na hindi so kadala sa doktor. Damo ni doktor, kabuli din ang doktor sa itong nga malatian, kaya pangita-kita. Para masumpunan ang atong kabuhi, kasi mayaraman nga huyang kita magkalipay. Sino diri ang hindi huyang magkalipay? Ugaling ko kayo sa atong kalipay wala, pagi sa pagpakasalan. Diba na mo na sa Diyos? Tigani, He promised us, I will give you eternal life and eternal joy. You must remember that. God's promises. I will give you eternal life and eternal joy. Kabuhi nga wala sin katapusan. Everlasting life and eternal joy. Kalipay nga walay tumbas. Amo na, kalipay nga walay tumbas, sa diin kita nagakabuhi who are living everlasting life, that is what we call heaven. Amo na ang langit. Tiga ni siya ni naton kapamalandong kay mag-aabot din sa aton ang kamatayon. Balaan din naton na may experiensya kita. Mga opisyalis na may namangkot ko kay napon, may lista sa mga nakakatayon. Namangkot ako kung may lista kamo sa nagkalamatay mga members ninyo. Ako nang pamangkot ko. Kaya may arinili may lista, ilakip na ko na karoon sa Sabros Kamisa. Nga hatagan si kabuhi nga walay katapusan. Sa patio, may litra ang patio na DOM kag RIP. Ang RIP, request cut in fancy. May he rest in peace. Dasal ang DOM, hindi naman duma ang utang mo. Hindi ko na nagasilin nagdakpa utot mo. Ang meaning sila sa Latin, Domino Optimo Maximo. Ikaw magkakadto sa Ginoo ang pinakamaayo na utang. Pagod na persona. Nauna, doon mo naging na Domino Optimo Maximo. Maximo ang pinaka-maayo. Ang domino ang Ginoo. Ikaw magkakadto sa Ginoo. Domino pinakamaayo kag pinaka super nga kalantuan naton, no? Dito sa langit kapalo ka mo tanan sa aton mga superman kag super woman kag super children. Kaya
kita kamatayon, why na? Kaya balik pa mo ng quality sa isa ka tao na mabanhaw. Ang quality sa isa ka tao na mabanhaw katulad sa quality sa mga Ginoong Jesucristo sa siya na banhaw. Kalinilin pakita niya sa aton sa transfiguration niya. Kaya bagot ang tiyon na mag-aanto siya. Mag-aanto siya sa putihon siya. Ang iya itsura daw hindi na kuno tao, hindi daw ulod na rin sa puti. Siling niya. Pero dinagdan niya si Pedro, si Juan, o si Santiago sa Tabor, Monte Tabor. Kagason, he appeared. Nagmasanaw siya. He became very bright. Wala kasing time, sir. Detergent lang. Mas maputi sa aton Ginoo kag nagsilak siya, masilaw subok sa paglaw. Pero sa paghimo sa langit, this is my beloved son. Listen to him. Sa Isaiah, sa pagbunyag sa iya, nagtunda Espiritu Santo, may timog man sa langit, the voice in heaven. This is my beloved son. Kay anak siya sa Diyos na amay. Amo ang aton Ginoong Jesucristo. Kaya ang kwalidades sang lawas ka na banaw na mo ang aton ginapaabot kung kita mapatay kagpanahon sa Diyos. Katulad kita sa aton Ginoong Jesucristo na napanahon man. There are four qualities niya. There is the subtlety, there is agility, there is impassivity, and there is brilliance. Kaya ba kung anong meaning sa impassivity? Wala kasing katyagong na sakit. Wala kasing pagkakas. Impassive. Dason ang subtlety, mapino ka pa siyang sa pinakapino nga element sa atom ng eons. Malusot mo tanan nga material. Minusot kita sa aton ni Jesucristo sa sinapol sa pagkabanhaw niya. Inclose ang tanan-tanan. Huwag man siya mag-agi na daw pampay nga so. Huwag. Inalila, marap na siya sa tumagina. Kaya nabanhaw na siya. So, ako itong quality sa niya nga lawas. Subtlety. Ikatatlo rin na tawag agility. Ang agility, masyado kadasig, nadasig pa sa tanan-tanan na mga sahig sa kadasgon dari sa kalibutan. Bisa na ito pangunahuna. Pangunahuna ng lugar sa Amerika na katuan mo, dito na yung pangunahuna. Pero ang agility yan na ito na nabathaw. Pagpanguna-una mo dito ka na. Kundi na, siya makadlo ka siguro sa Mars, sa Saturn, kapag dito itong pinakalayo na planeta, dito ka na. Bukod sa 8th part of the universe. So that is agility. And the last is brilliance. Makasilaw ka. Wala singlaw ay dito. Starstruck ang tanan. Daw bitoon, maanyak, maambong, wapo, kagwapa kita dito. Amoy na ang langit. Ang magamong sa pagin sa langit, ang kay St. John of the Cross, mag-in-explain the flame of love. Kung mapatay kita, ginasulod kita sa furnace of God. Kabalag mo ng furnace, then ginaluto ng mga pandisal ni mga tinapay sa Muslim. O, Open. oven.
or hindi mo open or hindi na open. It's the big purpose. The fire of God. Of His love. Hindi kita ko nung dungkulan. Kabaluan mo ba na nung dungkulan? A piece of wood that is put into the furnace and it is absorbed by the fire of God's love and essence. Kagang the love, dungkulan, will disappear. What will remain is the flame of love. Kay St. John of the Cross, for we will not suffer fire. It is the flame of love. Ang iban sa inyo nakabadyag siguro sa love. Kadason ay I'm inflamed with love of somebody. Ako na siguro siling isang bana o isang nagapangasawa sa saya asawa. Siling isang asawa sa iya pa. Ganit na pinakasala niya kung nalaylayan ko. Ang bana mangin sa asawa, ang asawa mangin sa bana. O-A-O. One and only. Wala na signal dito. Wala na signal dito. O-A-O. You are my O-A-O. One and only. Wala na sin number 2. Wala na sin number 3. Kamu mo na kinanglan kamo sa inyong kabukid. Either mag-asawa, bukod malo, bukod laon. Ang mag-asawa ko na magsimbi sa kandila mapula. Agad to ang ilang magigugmanay. Mangin daw flame of love. Ang balo ko no, magsindi sa blue na kandila. Basig may makita pa siya na balko. Ang naon niya, magsindi sa layon katol. Nalamukan sa nagkakahulang na may mga luyag sa iya. Kasi mga anak na sunyo, pagkulit yung makalanong na tayo. So magandang kita sa theology of what is heaven. Kadason, ikuha pwede sa Catholic Encyclopedia. Tagdason sa Catechism of the Catholic Church. Pagitaon nyo na sa English na kita, heaven, new heaven and a new earth. And what is heaven? Kang definition sila sa seminary ng doon na naman, beatific vision. Katulog kayo ka mo sa Diyos. Nung naman ko si Cardinal Sin, may mga magbisita ka na siya, kayong binasa ka nagkakalipay. I see you see, la 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 la. Silingan niya nakilala ka, nagkilala naman ko. Sing botos, hindi partly lang, kundi sing botos. Didirigin siling ang heaven sa Catholic Encyclopedia. Abot ko may nakakita ko sa Catholic Encyclopedia about heaven. Heaven. In Christian theology, this term designates the condition of final fulfillment for created reality which is to be found, and the definitive the relationship
of creation with God. Ang manang langit ko. May iba ko ito, may reading class ko ito na may manala sa kay ang relationship na na kina-explain ko ng mga qualities ang question na ito ng heaven. Kaya man, sa Old Testament, ang heaven niya, ang dome niya, sky, ang heaven. And the beginning, God created heaven. Gibla mo na sa Genesis. Reading class. Kausap ko sa reading class kay dulong-dulong ng panulo ko. Kag may balapilan ako. Wala ko sa phone ko na a special nurse ko kag caregiver. Kag may parinti ko na mag-drive isang salakyan na on his own voluntariness kag helpfulness. May may tatlo pagin na rin po sa ako. Si Rio, si Art, kag si Tia. Si Rio Batista. Si Art, arthritis. Kag si Tia, diabetes. Sa Old Testament, the term heaven is used in a variety of ways. In the archaic cosmology of the early Old Testament period, it designates the vault of the sky, which was understood to be the highest region above the earth. To earlier periods of Old Testament history, this is the dwelling place of God. Dito na muna ang Diyos. Pero mo na muna ang Diyos. Alayo sa atin. Tuman kay layo ang Diyos sa atin. Kag sa pamatyaw sa tao, anong pinimaw sa Diyos? Ipadala niya ang iyabugtong anak nga Emmanuel. God is with us. Tigani dira kita nakaangkon sa aton highest and dignity sa diin nagpalapit kita sa Diyos, kaya Diyos nagpalapit sa aton. Di may supernatural identity kita. Ginasiling man, palaganaton, ginasiling, no ID, no entry. Paano ka mapasunod sa kinarihan sa langit kung no ay ka-ID? Ano ang ating identity? We are children of God. We are brothers and sisters of Christ. We are temple of the Holy Spirit. We are heir of the kingdom of heaven. And we are member of His chosen people on pilgrimage on this earth. Going where? To heaven. Sa Gospel of St. John, this is said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Dahil siya ang nagmingkito, siya ang nagpadala sa atin. And it's on sa feast of the Ascension, kapalabutan of the resurrection, 40 days after the resurrection, nagsaka siya sa langit. Dala niya kita. Kay kita,
member of his mystical body. Okay, kinahanglan may encyclical si Pope Pius XII. Ang title niya, Mystici Corporis Christi. We are member of the mystical body of Christ. What do you mean by the mystical? Primero, there is the human, personal, individual. Atong lawas, no? Ha? Ikaduha, ang conference, you are a moral body. Isa ka magtanan. Klase, meetings, conferences, prayer meetings, mga proclamations, that is a moral body. The mystical body of Christ is each and every individual. We belong to Christ. So may arak sa aton, may arak sa Yahulo, ang mga leaders. May arak sa aton, may arak sa iya tagipuson, nagapalakdag sa iya pagigugma. May arak sa aton, kabahin sa iya lawas. Pagkatapos ng Second World War, may Santos na Sacred Heart nga nautod ang iya kamot sa naguba na church, destroyed church. Why na sa kamot? Ang Sacred Heart o kung daw divine person na karoon mas muna. Ano na? Ano na? Insulatan sa isa ka Kristiyano Katoliko. You are my hands. Gani kung ano ang inanimo natin sa aton si katao, si Kristo ang aton ginahimuan, si Kristo ang nagahimo. Ginagamit na kita. That is the reason for corporal works of mercy and spiritual works of mercy. Balang yun na no? Katikisa mo di Catholic Church sarap. No? Kaysa judgment ko no, ipunon sa aton Ginoo ang iya mga pinili. Kari ka mo sa akon. Kay ginutom ako, I was hungry and you give me to eat, thirsty and you give me to drink, naked and you clothed me, without shelter and you sheltered me. I was sick and you visited me, in prison and you visited me also, and I died and you buried me. Ano ko po ang works of mercy? Amo na, kung anong hinahimo natin sa Ginoo, sa isa ka isa, hinahimo natin sa Ginoo. Kung anong hinahimo sa Ginoo, tatagsa-tagsa sa atin, hinahimo natin na sa atin isip ka tao. So, come, separate niya like sheep and like goats. Ang mga kotsa kalayo mo sa atin. You cursed. I was hungry, you did not give me to eat. Dasal mga kotsa, when did we see you eat? When I was awake, you do not do these things to your brothers and sisters. Ang mga gani na nagkakabala ang kita, no? Oo. Ang ginagutong nagkakulugan na wala singkalan ng mga patay. Ang ginauhaw, wala nagkakulugan, uhaw ka sa beer, o sa coke, o sa soft drinks, na kung di na uhaw ka kayo ay sa means na iinom na tubig, ginapredict sa mga scientists na sa the year 2020 ang tubig kuno panit kulang din sa akin. So there are processes na ang dagat mo na lang ang ice anay, no? Pina-ice na nilang pantadason pagpatunaw, natunaw ang ice na ay mo na lang ang fresh water.
sa mga ang nagkakalatakot sa kalibutan, projection sa mga scientists, but because of divine providence, lang hindi kita sa basta tagay lang kita sa isang kulubangan siya. Ha? May nagabalik ka sa mga bubod, na-purify nila, may mga water tipo, may mga chemicals, may mga absolute na kwan na, may Wilkins na kwan na. Kaya iban sa ato may naganiga purkot sa bubod. Kaya hindi naman tinlo, siya magkatlos na sa suba. Hindi naman matinlo. So, purify na, filter na, kagamunan na ang abaliga na ginapakal na ito. So, kaysa sa atin na. Okay, let's go to the New Testament. Heaven. Sa Old Testament kali, the prophetic traditions came to see a parallel between the first creation as described in Genesis chapter 1 and the eschatological renewal which was to come for the future action of God. God would create a new heaven and a new earth in which the age-old hopes of Israel will be brought to fulfillment. A new heaven and a new earth. Supposedly we are here in this old earth and this old heaven. Mamabot ang throne. Everything will be destroyed and it will be changed into a new earth and a new heaven. And we will live there in everlasting life. The imagery of the Old Testament and intertestamental period is the point of departure for understanding the New Testament usage. The traditional imagery is given a specifically Christian interpretation insofar as heaven came to be associated explicitly with Jesus Christ. Not only does the Word of God come from heaven to take on flesh in Jesus, but after the resurrection, Jesus ascends to heaven to sit at the right hand of God. Sa mystical body, ang ulo na doon na si Jesus Christ dito na. Kung ikaw nagalangoy, nagasalong sa tubig, pag ulhod sa ulo, huwag nagkaulugan ng lawas na miling, maupod na pagtakas. No? At to go out of the swimming pool, the body will follow the head. Unless kung may isa sa mga diving petition mo, kaya pag-dive nila mo sa ililaw. So, maupod kasi ang naganin na sa ascension, ginapursina natin na we will go to heaven because we are the body of Christ in His mystical life. So, Acts, as He ascended at the right hand of the Father, from heaven, Jesus begins to exercise His dominion, definitive role as Lord and Messiah. And from there, He will appear again to judge at the end of time. General judgment, appearance, second coming. The rich imagery of the New Testament suggests that heaven involves a fullness and maturity of life in the presence of God. One specific mark of the New Testament is the transformation of the Old Testament hopes into the notion of the vision of God. That is what we call the beatific vision.
We will know God as He is, and He knows us as we are. Kamay na. Nasod siya sa Corinthians nagsiling, in this life we are as if in a mirror, but we will come to see our Lord face to face, and we will know Him as He is, as He knows us as we are. The reunion of the faithful around Jesus, the unique Son of God, who leads His brothers and sisters to the Father. Ang tradisyon natin, the ancient creeds of the church, there are many creeds, apat ka creeds na. Ang inausap talang is the Apostles' Creed. I believe in God. The ancient Greek creeds of the church often include an explicit article affirming belief in eternal life. I believe in the Holy Spirit, the Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amo nang aton nga ginatutuman as our faith. While official magisterial teaching is relatively sparse, the theological tradition developed the understanding of heaven at times with great elaborateness and in terms that can hardly find an equivalent in the biblical texts. The idea of beatific vision eventually becomes one of the most common technical terms for the heavenly condition. This is understood in at least two distinct ways in the period of high scholasticism, the study of theologians, high scholasticism, the Thomism, St. Thomas of Aquinas, one of the thinkers of the church, saw it in more intellectual terms. In seeing God, one is beatified. When we face God, we are transformed. We are beatified. Whereas the Sculptists saw it in terms of radical love, in joy of loving God, one sees. At the present time, most theologians are inclined to emphasize that heaven is an expression for the realized fulfillment of human beings as individuals and of humanity as a whole, together with the world whose destiny is bound to human destiny. This is seen as the implication of the resurrection of Jesus Christ, which is understood to embody the fulfillment of humanity in all its dimensions and to be the anticipation of the future creation. So,